Nabasag na natin yung unit team. Pagkabasag ng unit team, sila naman ito yung nagbibigay ng naratibo para sirain yung magkabiling panig. Pero unang-una nilang gagawin is sirain si Sara, i-impeach si Sara. Tapos after that, after ma-impeach si Sara, si Marcos na naman yung tatrabahuin nila. So pinag-away lang tong dalawang panig na to. Ang di lang maintindihan kasi nitong mga Marcos loyalist kasi na hindi naman sila makikinabang kapag ma-impeach si Sara. Di ba? If Sara is get impeached, di sila makikinabang. Hindi makikinabang si Marcos. Why? Marcos is an outgoing president. Hindi na siya presidente after 2028. Sino na naman ngayon ang sisirain? Ay, your choice, no, Sheldon. Sino na naman ngayon ang sisirain nila? Si Marcos. Ibabalik naman nila yung mga naratibo nila nung nakaraang 2016, 2022 elections para sirain na naman si Marcos. Okay, nandun na tayo. Tingnan nyo to. Kapag nawala si Marcos sa pagiging presidente, mawawala na ng kapangyarihan, anong mangyayari? Sila na ang maghari. Kasi wala na silang kalaban eh. Na-impeach na si Sara. Di ba? Yeah, nag-gets yung point. Sabi ng presidente, huwag i-impeach. Sabi ng makabayan, impeach namin. Sabi ng Liberal Party, impeach namin. So, di ba? So, itong mga loyalist na to, akala nila siguro kapag na-impeach si Sara, makikinabang sila. Which is hindi. Kasi kapag na-impeach si Sara, wala nang kakalaban sa kanila sa susunod na eleksyon kung gusto nilang sirain si Marcos. Kasi si Sara din ang balakid, bakit hindi nila kayang galawin si Marcos after 2028 elections? Kahit sabihin mong maraming kabulastugan dito, hindi. Kasi hindi naman sila pakikinggan ni Sara eh. Never sila pakikinggan ni Vice President Sara because they have their ideology, no? Yung mga komunistang grupong makakaliwang grupo na nandyan na si Liberal Party na nagmumukhang pinklawan sila ngayon, sila yung sisira din kay Marcos after. So, ito yung pinakabalaki dito. Bakit gustong i-impeach si Sara? Para, pag na-impeach sila si Sara, wala silang kalaban para sirain si Marcos, para tirahin na naman si Marcos after these elections on 2028. Di ba? Nagets nyo? Hindi naintindihan ng mga loyalista to na if ever siguro ma-impeach si Sara, makikinabang sila. Hindi, that is wrong. Kasi kapag na-impeach sila si Sara, wala na rin kakalaban sa kanila para sisirain din si Marcos. So, that is strategy, no? Strategy nila yan. Komunistang grupo, dilawan, pinklawan, nagsama-sama na sila ngayon. Iisa lang ang naratibo, sirain ang dalawang grupo, sirain si Sara, sirain si Marcos. Kasi para sila na naman ang maghari. For example, na-impeach si Sara. Sino makikinabang? Si Marcos, hindi. Kasi si Romualdez, hindi mananalo yan. Tandaan nyo guys, hindi mananalo si Romualdez. Never. Tanga na lang talaga ang boboto kay Romualdez. Pero sira na si Romualdez talaga. Hindi mananalo si Romualdez. Kaya ang malaking puwersa dito ngayon, nakakalaban doon sa mga pinklawan na to, mga Liberal Party na to, mga komunistang grupo na to, is si Sara. Kasi threat nila talaga si Sara. Why? Dinurog na sila eh. Di ba? Dinurog sila ni Vice President Sara. Why? Doon sa DepEd pa lang si Vice President Sara, hindi na nila mapapakinabangan yung pagre-recruit nila kasi minamanmanan sila ng DepEd Secretary doon sa confidential fund. Na binabato nila ng binabato kay Vice President Sara kasi nga gusto nila makita kung sino-sino yung mga taong nandun involved doon sa intelligence gathering.